In game number 1 ay makikita na natin na susubukan naman ang Team Falcons na makabawi dito sa game number 2. Welcome to the Land of Dawn sa ating Grand Finals ng Season 17 kung saan susubukan na ng Team Falcons makahanap ng paraan after that dominating game number 1. Doon pa lang sa draft, nakita na natin kung ano ang adjustment na ginawa ng Team Falcons dito. Ang ganda ng basa nila dito sa Esmeralda dahil nga maraming mga shield generating heroes mula sa Team Liquid Philippines. Talagang sinamantala nila, lalo na yung pagsamantala nila dito kay Sanji at napaflicker nga kagad eh. And that's early aggression coming in dito sa Team Falcons. Mukhang sila naman ata ang gumagante ng maaga kontra Team Liquid. Yep, same movement, same pattern ng game number 1. Pero natuto na yung TLPH. Look at where the Fredrin is. Nag-i-invade yung Fredrin. Uy, nag-flicker na nga rin dito si JP para lang mabugaw itong si Kyle. At dahil doon sila pa naaagawan dito ng Green Cubs, men. Oo, delikado pa yan kasi kailangan i-check kagad ni Kyle. And nakuha pa niya. Siya pa yung lumamang. Okay, Purify na nagamit din. Buti nilang nandun si Ogwen para iligtas ang kanyang kakampi. Pero parang nalugi ang Falcons dun sa kinain na oras nila dun, ha? Wala eh, yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Nabasa na ng TLPH yung galaw ng Team Falcons tong game number 1. Yung Onyx Gambit na madalas nila din nakikita. And ito yung dahilan bakit tagot talaga si Carl TZ, pare. Nababasa niya yung galaw ng kalaban, nag-a-adjust siya kagad, and then he finds a better play. At yun yung isa sa mga kinakatukutang mangyari sana ng Team Falcons, yung walang mapala doon o malugi pa sa unang play nila. But Team Liquid Philippines, despite no kills going down to the ground, ay nakahanap pa rin ng paraan na makalamang. Bagamat maka-i-even out ito ng konti doon sa may bandang itaas, Team Falcons, honestly speaking, nagulat ako doon. Ang hirap kayang umagaw ng Gold Crab sa Harit. Oo, yung, yung Chrono Dash Syncopation combo. Lagpas lagpas 800 yun eh. Grabe, ang taas pala talaga ng damage, no? Kaya nga, ang Falcons ngayon ay papatungo na rin doon sa unang pagong. Nakita rin si Cartesi kung saan magagaling. And JP ay nandito din with those spokes. Falcons ang magsisimula ng pagong na ito pero nasa magandang pwesto na si Carl. Hindi na pwedeng palayasin yung Fredrin sa gitna. Si Sanford nasa may gilid din. Agawan na nga ito. And Cartesi ay naagawan ni Ogwen. Pero sa gilid na bahagi may nagaganap din. Si Sanford niya atras. Mabibigpit itong si Cartesi versus 4. Actually, 5 na nga yan. May sikas din ay magagamit dito ni Sanji. At nabawian din siya. Supermarket with the Blazing Duet. Pero makaka-atras din naman sa naging proseso. Grabe yung palitan, ha? Palit ulo lang pero ang pagong ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons and that's the first minor objective na mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Look at the adjustment coming in from Flap. Napakaaga na Dreadnought Armor. Yeah, kasi overwhelming talaga yung damage ng Bakito. Lalo kapag nako-combo ka. And yung matchup na kasi na yan, lamang lang talaga yung SP kung kanyang dikitan magdamag yung Bakito. Pero grabe Sanford, men. Ay, napakahapdi na. Pero doon yung face crack and face break. At nakakuha ng kill si Ogwen. Hindi pa sila tapos dito. Maghahabol pa sana ang Falcons. Pero yung aatras na muna na panandalian dito ni Carl. Andiyan si Flap. At pipilitin na maagaw yung Little Wonder. Naagaw pa rin naman ito ni Carl. Pakila pa rin sa Cyclone Eye. Iniwasan ni Carl ang plano dito ni Flap. Precious Body nagamit. Kalahati ang HP dito ni Flap. At dahil sobrang kulang dito ay hindi na muna i-go ng Team Liquid. Alam mo naman, si Flap mahilig talaga mangyakap yan pero mukhang si Ogwen na mayayakap dito. Mabibigyan, flicker, forced as well. May shield pa naman. Makakatakas si Kyle dito kay Sanford pero hanggang saan dadalhin si Daddy JP? Okay, ang magiging problema ay makakabitaw na dito si JP. Ngayon, siya naman ang pagtutulong-tulungan. Tumapak ng Cyclone Eye dito si Flap para lang manguna doon sa steps ni JP. Oh my goodness. Tuloy-tuloy ang kanyang pokes. Pero wala muna mangyayari. 20 segundos bago lumabas ang pangalawang pagong na ito. Sa paparating nating Turtle 5 Midnight, ano ba ang magiging game plan if your Team Liquid Philippines? Kailangan nila i-zone yung badang kasi naging malaking problema si Ogwen. Even ang first turtle, yung kanyang mga hold, yung kanyang mga mini stun, yung pader of course. So for TLPH, it's a little bit harder for them to actually contest the 4 members of Team Falcons. Pero siguro magiging X-factor dito is yung participation ng mga gold lane. Oo, at sisimulan na nga ata ng Team Liquid Philippines ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. Ang pinakauling pagong or pinakaunang pagong ng larong ito ay nakuha ng Team Falcons with Ogwen stealing it away from Carl TZ. Pero mukhang ngayon ay mas maganda na pwesto ng Team Liquid. Si Kayla nandun sa may gilid. Alam ni Sanji, naku siya inapuntahan din. Flicker ay na-force na rin niya. Tumama rin dito si Gosh. Pero si Carl ay nakakuha na ng pagong habang si Kyle nakabawi. Di naman. Naghahabulan pa sila dito. Napavertical ni si Kyle. Pero hahabulin pa rin ni Carl. Hindi tumama yung Precious Rod. Pero nandun si Sanford para linisin ang mga naganap. At makakakuha siya ng kill. Super Marco versus Teddy. Atras na rin muna siya dito. Ay Carl, pinoproteksyon na lang kanyang gold laner. JP ay lalayo na rin. Naghahabol si Ogwen. Masyado siyang malalim. At tumama rin yung fist crack
Pero iiwas na muna ang Falcons doon. At kahit nakakuha ng Team Liquid Philippines ang pagong na iyon, lamang pa rin naman ang Team Falcons ng 700. At hindi pa naman ganun kalaki ang kalamangan. Kaya naman ano bang pwede nating ma-expect sa pagpasok natin ng mid-game? I feel like for Team Falcons, lamang sila na nakakakuha sila ng trade, nakakakuha sila ng equal value sa kung naman kinakuha ng TLPH. Even if hindi nila makuha yung pagong, as long as they're able to take something on the map from TLPH, okay na okay sa kanila yun. Kasi mid-game spike ang habol ngayon ng TLPH with this incredible frontline on the Fredrin and yung damage ng Harit, mid-game power spike yung kanila hinahanap. Pero sa Team Falcons kasi, meron silang scaling factor. Ito yung binanggit ni Wolf kanina na lamang sila sa early game kasi meron silang ways to stop TLPH from doing what they want, and then also they have the scaling on their side with the Claude and Super Marco. Oo, maagang cut dito mula kay Sanford. Alam niyang umuwi dito si Flap, kaya naman mabibigyan siya ng mahabang oras na gumawa ng play all around the map. Kasama dito si Carl. Magtatago muna dito sa may Y-Bush, pero si Ogwen ay nag-aabang din ng paraan para magbigyan vision at daan sa Team Falcons. At ay susunod na ata nila to. Papasok ata si Guy. Teka lang! Okay, umiwas na doon ha. Polish Stormer nagamit din. Pero effect si Carteezy dito. Kaya lang sobrang kunan talaga. Apat na miyembro na ang magtutulong sa kanya. Nagamit na rin yung beacon. Atras si Carteezy. Ayun, bebuelo lamang ang Team Liquid. Alam nila kung manggagaling sa ibaba ang Falcons. Nag-aabang na rin si Sanji, tumama yung stun. Aray ko And this po. time yung Mystic Gush ay nabitawan na rin. At pinagtulong-tulungan ng Cavalry at walang roamer ang Falcons patungo dun sa pagong. Saktong-sakto pa nga, parang Team Liquid Philippines na makakuha ng pagong na ito. JP still looking for the play. Si Flap ang magbibigay ng vision para sa Team Falcons. Pero parang hindi na ata sapat ang kanilang firepower para pumalag sa pagong na ito. Ito yung misstep from Team Falcons. Okay na yun. Na-force out nila si jungler ng TLPH, si Carteezy ay naipit sa ibaba. Pero tumubid sila ng river. Ang problema, naka-ready men. Naka-ready si JP tsaka si Sanji para i-burst si Ogwen. Kaya sobrang importante talaga ng river control dito. Kahit pa wala yung Fredrin, the moment na tumapak yung Team Falcons sa river, hindi nila alam, wala silang vision against the other members of TLPH. Si Sanford naman ang itadive ngayon ng tatlong miyembro ng side ng Falcons. Pero sa taas, si Super Marco ay nabigyan na! Pero bibigyan din natin nila din sa ibaba. Itong si Sanford na pagtulong-tulungan. Pero importante yung nakuhang kill ng Team Liquid Philippines kasi si Super Makmak yun eh. Yeah. Parang lugi ata sa trade ng Falcons dun ah. Higher value yun kasi nandun pa si Teddy, men. Pwede pa siya ma-pressure ngayon. Yung river na naman, hawak ng liquid. Speaking of pressure, pinipressure na rin ang Falcons or ng Team Liquid. Itong JP? Falcons, ibig si JP, mapapaflicker din. Pero mapipigilan naman nila ang pagbasing ng Torrent sa middle habang si Kyle ay tumatrabaho na rin sa kabilang sa gilid ng Team Liquid. Oo, kahit papano no, nakakuha naman ng magandang trade ng Team Falcons, pero still a dead even ball game. At makikita natin yan sa ating Golden Kill Events timeline kung saan para bang seesaw pattern talaga ang ating nakikita dito. Kaya naman silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Kanina nabanggit mo ang mid-game power spike ng Team Liquid Philippines. Ito na ba yung mid-game power spike na inaabangan natin? Yeah, kapag natapos yung feather dito mula sa Harit and of course yung Oracle sa Fredrin, adding more frontline, sustain, and damage para sa Team Liquid Philippines. But for Team Falcons, kumpleto din yung mga kailangan nilang items. Tapos na yung War Axe on the Suyo. And then patapos na rin actually yung Oracle mula kay Flap. Siguro mga 1 minute or 2 minutes na lang hinihintay nila. Pero ang pinaka-importante sa lahat dito is yung farm ni Super Marco. Dahil doon sa shutdown kanina, I feel like mas lumaki yung window ng TLPH para i-push yung kanila advantage. Marco! Napaka-hapdi nung combo ni Sanji eh. Hindi pa lumalapag yung stun or yung projectile ay tumama na kagad yung Mystic Gush. Flicker nagamit din na untong ito si Ogwen. Gagamitin niya yung Fist Crack. Pero nandun na itong si Sanji para linisin ang mga lagana. Pero mabibit din si JB. Alam nila na wala itong Flicker. At makakapatay din naman kapalit dito ng ulo ni Ogwen. Home for home ang naging palitan doon. At mukhang mid lane naman ata magiging sunod na labanan para sa pares na komponan. Si Flap ay patutot. Aray ko po! Nakapdihan dito si Flap. Pero naabutan pa ng Mystic Gush ni Sanji. Grabe na rin pala ni Sanji, men ha? Oo, dami yung pang burst na nanggagaling dito kay Sanji at irerekta na rin ng Team Liquid Philippines para sa Lord na ito. Walang XP laner Team Falcons. Kaya naman grabe yung pagtapang ni Sanford. Oh my goodness, napaka-hapde. Naparicall kagad itong si Haji at isuko na nga ata ng Falcons si Lord. Pero sabi ni Kyle, walang susuko dito. Carteezy ay makukuha na nga itong Lord. Oh, di ba sila Wala magiging call. Si Ogwen magiging target nila. Walang patakas ito kasi wala nga namang flicker. Makakapatay pa sila ng isa kasama yung Lord na yun. Pwede pa, men. Hindi pa tapos. Kaya pa. Alam nila wala si Ogwen. So pwede pa sila pressure. Kaldo! Okay, pinupuntahan dito si Sanji. Oh! My goodness, naiwasan pa! Habang si Flap ay pumasok din with the Falling Star Moon ngayon. Nandito na si Samar din sa sama na. Sa may kinan din si Carl! Napagsakan na rin ang appraisal shot dito si Flap. Makaka-vertical naman. Pero sabi sa walang tataka sa akin! Walang makakatakas kay
Molotov. Pero siya ay nakaintindi ni Super Makmak. Balance, 2-for-1 trade at dahil sa espasyong nabili ng Team Liquid Philippines ay patuloy na nagpupush ang Lord doon sa may bandang itaas at biglang bumalik ang gold lead sa kanila. A 2,000 gold lead 10 minutes in. But for Falcons' favor ay hindi na ito kasing sama nung nangyari nung Game 1. Oo, meron pa naman silang asang late game. Pero again, itong window na to ay lalo lang lumalaki from TLPH. Imagine that whole sequence started doon sa Mystic Gush sa may mid lane. Nung napababa nila yung HP ni Super Marco, alam nila 4v5 yung magiging laban. So nung lumapit si Flap, nagsubok agad silang i-punish yung Esmeralda. And because they were able to take down Flap, one by one, nagsusubok dumepensa yung Falcons. Pero lagi lang kasi naka-ready yung 5 ng Team Liquid Philippines. It becomes a numbers game para sa Cavalry. At masisilip natin dito sa ating Infinix in-game equipment na medyo malaki na rin pala yung gold gap between the two gold laners. Two mid laners natin dito Yes. na si Haji at si Sanji. 1.5k to be exact. Halos isang buong item na ata yun. Naka-Divine Glaive na yung gold. Oo. Ang masakit dito, yung Divine Glaive na yun, kanina nga, sakit na niya eh. Ngayon, lalo pa siyang mas masakit. Oo nga additional magic pen para dito kay Sanji. Flap. Pero tumama na rin ni Aray Mystic Gush. ko. Kalahati agad yung kanyang HP. And dahil doon ay malayang makakapwesto ang Team Liquid at makukuha nila yung Torres sa may top lane. And I just want to clarify this as well, Midnight. Parang ang taas ng kill pressure ng Team Liquid Philippines on any Yeah. given second dahil ang bababa din ng cooldown ng mga ultimate nila. Tsaka ano lang eh, yung idea lang na makapoke lang sila, enough na yun kasi alam nila may uuwi sa Team Falcon. So pinipressure talaga nila, pinupush yung Ayan, advantage nila. Yan na naman yung Mystic Gush! At di makagad mula sa Cavalry ang nagtulong doon. Ogren is down. Pwede nila i-pressure itong baba at pasagpugin na lang yung Holy Shields. At talagang minamadali na doon ang Team Liquid ha. Minamadali talaga nila. At that's going to be the Holy Shields na magpapasabog ng mga minions doon sa may bandang ibaba. 30 segundos pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. In terms of objectives, nakakuha naman ng isang turtle ang Team Falcons at nakaw pa yun mula kay Ogwen. Yeah. But for Team Liquid Philippines, buong bantay sarado na agad ang mapa na kontrolado nila. Yan, para isang tore pala nakukuha ng Team Falcon simula nung game number 1. And ngayon, TLPH, ayaw nilang bitawan yung Raver. Bawal tumawid yung Team Falcons. Naka-ready rito yung mga mamamatay tao sa side ng Cavalry. Look at this positioning in the mid lane. Yung tatlong heroes naghahanap ng pwedeng i-punish. Yung unlimited stuns na pwede manggaling dito sa lineup nila. You have the Gord, you have the Fredrin, pati yung Pakito men. May pandagdag stun yan Tsaka may flicker halos lahat o lahat ng miyembro ng Team Liquid Philippines. Sisimulan na nila ang pangalawang Lord. Walang suyo. At grabe yung pampupok. Si Carl na mismo yung nagsozone. Ayun na, sumugod na nga kagad. Yung mag-examine force, i-go kagad nila. Itong si Flap. Pinitawan din ng Princess Shot. Pero wala sila magawa dito. Oh my goodness! Makatibay lang talaga. Nakikipaglaban sa dalawa. Mula dito sa Falcons. Oh, wow! Nila si Kyle pero hindi na pop yung kanyang piercer. Habang dire-diretso na dito ang Team Liquid Philippines. Haji, Ogwen at ito si Super Marco pero tinamaan din. Tapos si Gosh. Breaker ay ginamit pa ni Haji. At mamamaalam din itong si Haji. Even committing yung kanyang Purify para lang sana makatakas. Pero teka lang si Sanford naghahanap pa ng dugo. Naghahanap pa ng pwedeng masapak. Pero mukhang makakatakas naman. Team Liquid Philippines, hindi na makataong MLBB ang pinapakita nila ngayong gabi. Grabe yung control nila, men. On top of everything, ang TLPH, isang segundo lang nagpakita yung suyo. Lumapit si Flap sa Lord. Sabi nila, 4v5 na naman to. And pressure kagad nila yung Esmeralda to the point that they've even committed the Zaman Force to take out the Esme. Kasi alam nila, medyo mabagal yung kanilang pag-take ng Lord, having a Fredrin, having a Harit. So might as well force Falcons out of the Lord pit. And even though maganda yung attempt ng Team Falcons sa may mid lane, yung disiplina din ni Sanford na hindi siya nag-all in. Binibait niya lang, inuubos niya yung oras ni Kyle kasi bumibili lang ng oras yung Liquid. At yun yung nakakainis You're up against Falcons, one of the best teams in the world as well. As if Flap na naman ay mabibigyan as he goes down kasabay ng Torre. At meron pang ang Lord doon sa may bandang itaas. Isang 4v5 scenario naman kung saan si Carl ang papasok doon sa loob ng base. Sugod na din si Carl. Hindi na pag examine force, may event din si Ogren. Oh my Nagamit niya goodness. habang si Teddy ngayon ay nagsasasiyaw na rin. Nag-aantay lang sila ng wave doon sa may bandang kita. Ngayon si Haji magagamit na rin yung kanyang beacon. Bibindi din si Carl Easy pero mabubuhay pa rin naman. Tumatama na naman yung stun mula dito kay Sanji. And Sanford? this time ay pupuntahan na rin si Super Makwa. Kakatras din siya. Nakaramdaman niya yung damage na manggagaling dito kay Super Marco. Transition ata sa bottom ang Team Liquid Philippines. May pagkangeba silang gagawin. Tama na naman si Gosh pero makakabetigal dito si Kyle. Ngayon naman ay may ipit na ito si Ogren at tamang sayaw lamang. Itong si Teddy. Super Makwa ay pumakapit din. Marco! Nakakapit na play si Dwayne kasabay ng Winter Crown. Ngayon ipitasa si Sanford dito. Masakit. Tarin yung Goal! damage. Breakers run. One hit. Delete. Ito
itong si Super Makmak. Makakashot na naman dito Kyle, siya. Kyle! Na naman din siya. Ngayon si Kyle ay kailangan na rin nilang itumba. Nakapump na rin No yung way! Piercer. Pero may ipit ito si JP. Bang! Mauubos din ang Team Liquid Philippines. At makakadepensa pa ang Green Falcons. We have a game, ladies and gentlemen. TLPH overstepping, and Super Marco with that blazing duet Winter Crown. Kahit pa naabangan siya ng bagsak mula dito kay Carl TZ, it was a wonderful ultimate mula doon sa Fred rin. Pero enough tayong space for Team Falcons to work with. Nakailang outplay din si Kyle sa moment na yon, and they were able to take out the damage dealers on the side of TLPH. Ang mapapanood natin yung mga ganap na yan sa ating replay kung saan, as you said, napakagandang Winter's Crown mula dito kay Super Marco. Oo. But an equally good reply mula dito kay Carl TZ sa kanyang Appraiser's Wrath. Pero wala na atang nakanood pa. Si Haji na naka-Sky Piercer Oo. ay nakakapag-free hit sa likod. Pili ko nga napasama pa na lumapit si Flap eh, kasi nung lumapit siya, lumabas yung energy eruption, nagkaroon ng access yung Fred rin sa Appraiser's Wrath. Pero again, it was a crucial moment for Team Falcons. Ang ganda ng kanilang setup, nagdikit-dikit din yung TLPH. Ang dami ring tinamaan actually nung Blazing Duet. And I believe pati yung Soul Saver, marami ring tinamaan mula kay Kyle. Oo, and we are talking about a full build Claude na masisilip natin sa Infinix in-game equipment. Winter's Crown available, may Malefic Gun din nakasama. Pero Team Liquid Philippines, sisimulan na ang pangatlong Lord ng larong ito. Last two Lords ay napunta sa kamay ng TL ng walang contest. Ang tanong, Team Falcons, magko-contest ba? Lalaban ba para sa Lord na ito? Ayaw nilang palapitin ito. Si Ogwen ay makikita nila. Hindi nila alam kung saan magagaling ito si Kyle. Mag-check na rin ata ni JP. Pupuntahan niya ito. Makaka-vertical din. Oh! Crucial start from Sanji, ladies and gentlemen. Mamamaalam si Kyle ngayon naman. Pinagsismak. Si Ogwen ngayon ay maiipit din. Ngayon kailangan na niya umatras kasi ayaw siyang paatrasin din at ayaw palayuin. At makakapatay na rin si Teddy ng isa pero may habol pa nagaganap ha. At bukas si Flap na ata ang susunod na biktima dito ni JP. Kakapitan naman pero mga makakatakas mula sa sayaw. Hindi masastan ni Carl. Immortality bot at endable na ata ang call nila. Oh my gosh, pumasok na rin si Zagor! Mamamatay ito si Haji! Ngayon naman nagamit din yung Winter Crown. Sa Miami ko lang lamang ito. Ngayon si Flap, pinipilit na proteksyonan ang kanilang base. Pero